Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another episode ng ating Taiwan vlog. Actually, this is the last episode kasi in this video, pag-uusapan natin kung magkano nga ba yung total na nagastos ko dito sa ating recent Taiwan trip. And pag-uusapan din natin yung naging proseso mula sa pagbubook ng flights hanggang sa pag-uwi ng Pilipinas. So tara guys, samahan nyo ako. So kung nasusubaybayan ninyo yung ating Taiwan vlogs, nagstay ako sa Taiwan for 10 days. So basically, 9 nights and 10 days, including na yung travel pabalik ng Philippines kasi nung 10th day, madaling araw ng day 11 na yung travel back ko. So hindi na ako nagstay ng hotel. And pag-usapan muna natin unang-una yung pagbubook ng flight. Guys, hindi ako masyadong advanced nagbubook ng flight. So tinatapos ko muna yung current trip ko tapos magde-decide ako kung ano yung magiging susunod na pupuntahan ko. Kaya ang best na maisasuggest ko guys para makatipid kayo or makuha nyo yung best price kung hindi kayo masyadong advanced mag-book kagaya ko is to look for flights during Tuesdays and Wednesdays. Kasi yun yung napansin ko and nabasa ko din guys na madalas sa mga airlines nagbababa sila ng presyo during Tuesdays and Wednesdays kasi yun yung may pinakamababang percentage na may nagbo-book ng flights. So that's a good tip to check out guys. And yung flight na nabook ko is from Manila to Kaohsiung and from Taipei to Manila. So ang entry point natin is Kaohsiung kung napanood nyo, and nag-exit tayo sa Taoyuan International Airport sa Taipei. So ang total na nagastos ko sa flight guys is 10,152 pesos and 72 cents. Ano yung inclusion doon? Kasama na doon yung round trip airfare, 20 kilos na baggage papunta at pabalik, and travel tax na 1,670. Bakit naging 1,670? Kasi may charge sila na admin fee na 50 pesos kapag online mo binayaran para hindi ka nga naman napipila pagdating doon sa airport sa pagbabayad ng travel tax. Pero kung gusto mo na sa airport pa rin magbayad, it's okay as well. Hindi naman masyadong mahaba yung pila kung may pila man. So, and pabalik, nag-additional lang ako ng 1,100 para sa additional 20 kilo check-in baggage. Kasi kung mapapansin nyo guys, pag uwi ko ng Pilipinas, dalawa na yung check-in baggage ko kasi marami ng lamang pasalubong. So that's additional 1,100. Now, pag-usapan naman natin yung mga hotel reservations since dalawang prefectures ba yung tawag, or provinces, yung aking pinagstayan. One is Kaohsiung for 3 nights and then Taipei for 7 nights or for 6 nights. So, ang binukong hotel sa Kaohsiung is Sky One Hotel. So, nagstay ako doon ng 3 nights and 4 days at ang total na book ko via Agoda is 3,718.13 cents. So, 3,718 pesos and 13 cents. And then, sa Taipei naman, nag-book ako sa Ximending. Ang pangalan is Liho Hotel. Ang total niya for 6 nights ay 10,532 pesos and 50 cents. So, ang pinakamasasabi ko guys ay dun sa mga hotel na napagstayan ko sa Sky One is very sulit kasi sobrang along Liuhe Night Market lang siya. So, napakalapit lang niya sa MRT stations as well. Malapit siya sa Formosa Boulevard Station and sa Xianjian Station. And at the same time, okay naman, araw-araw silang may pa-water, nililinis nila yung room, and kahit medyo mas maliit yung room, okay na rin kasi saglit lang naman ako nagstay at madalas naman tulog lang talaga yung ginagawa mo doon. Sa Liho Hotel naman, medyo nasa likod na parte siya ng Ximending guys, pero okay rin siya location wise. Ang hindi ko lang nasabi doon sa Liho Hotel nung pagstay ko doon guys, may konting pangangati akong naramdaman sa bed bugs, parang ganon. So medyo may mga kagat-kagat ako ng konti, pero wala, tiniis ko na lang kasi inisip ko baka mamaya pantal siya dahil sa init nga nung Taiwan, pero na-realize ko doon lang siya madalas sumusumbong kapag nandun ako sa hotel. So, sabi nung ibang mga vloggers, hindi naman daw lahat ng rooms ganun. So, siguro tsambahan lang. Pero, overall, okay pa rin naman magstay doon kasi sobrang laki and spacious ng room kung makikita nyo naman. At friendly din yung staff nila.
So, ang total na na-book ko for flights and hotel is 24,403 pesos and 35 cents. So, including na yun ang flight na round trip and then dalawang hotel reservations for my whole stay ng 10 nights. So, pag-usapan naman natin guys ang food. Sa food naman guys, kung mapapansin niyo combination ng medyo restaurants and night markets yung kinakainan ko and of course 7-Eleven. So, hindi ako masyadong nagtipid sa food. Kung mapapansin niyo tinatry natin yung mga gusto kong matry na restaurant like yung Modern Toilet. Tapos din tayo, coffee shop din tayo dun sa Wulay Tree Cafe. Nag-try din tayo ng mga iba't ibang delicacies at iba't ibang mga food na dun mo lang makikita talaga sa Taipei, gaya nung green tea ice cream dun sa Maokong. Tapos yun, Xing Futang, of course, trinay din natin yung boba, Xiaolongbao nila. So, marami akong mga bagong na-try and most importantly, yung Simple Cafe na bumili ako ng ice cream para makaakyat ako sa taas ng Taipei 101. That's around 400 pesos. Yung maliit na ice cream na yun. Pero, it is what it is kasi sulit pa rin naman yung view ng Taipei 101. So, and of course, wag natin kalilimutan yung masasarap na pagkain sa night market. Not to mention sweet potato balls. So, total is 9,853 pesos and 89 cents for my whole stay na yan. Marami akong mga medyo pricey na nakain. Meron din naman mga mura. So, I think papatak siya ng less than 1,000 pesos per day sa pagkain. And okay na yun para sa akin guys. Parang sulit na yun. Nakain ko lahat ng mga gusto kong makain at natikman ko yung mga gusto kong matikman na bago. So next naman sa ating budget list is yung ating mga ginastos para sa tours and attraction tickets and sa pamasahe sa araw-araw. So kung mapapansin niyo guys, meron na akong dalang Easy Card. Yung Easy Card na yun, binili ko na yun sa previous or sa unang Taiwan trip ko early this year. So, hindi na ako gumastos for that. Pinaloadan ko lang siya ng initial na 1,000 NTD. And then, yun yung ginagamit ko sa mga MRT station pag nag-MRT tayo. Tap lang ng tap. Tapos, meron din tayo mga biniling extra on top of the Easy Card na Easy Card na load. Bumili din tayo ng ticket for their HSR or High Speed Rail. Tapos nag-bus din tayo pa Lipaw Land. So, yung mga yun is on top of the card na pinaloadan natin. So, ang total, including lahat ng mga binok natin sa Klook at yung ating North Coast Tour na binok natin sa Facebook sa ating mga kaibigan na tour guide, ang total na nagastos ko doon is 8,524 pesos for doon sa lahat ng mga attractions na napuntahan ko. And of course guys, meron din mga libreng attractions na hindi naman ako nagbayad, pinuntahan ko lang siya. So, okay din to guys. So, sulit din to siya para sa akin kasi kung mapapansin niyo araw-araw or per episode may mga napupuntahan tayong bago. Hindi tayo umulit ng mga pinuntahan. Pero syempre yung Ximending kasi nadadaanan lang naman siya. Pero yun as far as yung mga iba't ibang pasyalan sa Taiwan, almost lahat napuntahan naman natin guys. So okay din tong budget na ito. At last but not the least guys, pag-uusapan din natin or i-add din natin sa ating budget list yung ating pasalubong and personal expenses. So, ito yung pinakamabigat na chunk guys kasi kung mapapanood ninyo sa aking mga iba pang vlog sa mga iba't ibang lugar na napuntahan natin, medyo heavy talaga ako sa pasalubong at saka sa personal stuff. Kasi I'm from a big family and I want to make sure to at least have something for everyone as much as I could. So, this includes yung aksidenteng pagbili ko ng tsinelas kasi hindi ako nakapagdala ng tsinelas sa trip na ito. Tapos syempre bumili din ako ng shoes, bumili ako ng mga cow shirt from Uniqlo na meron din pala sa Pilipinas at mas mura pa. Kaya medyo nagsisi ako na bumili ako doon. Anyway, it also includes yung mga binili ko sa Don Quijote, sa Carrefour, doon sa Yelyu na mga pasalubong, and yung raincoat na binili ko sa Eda World.
kasi hindi naman yun expected expense. So ang total na pamili ko guys, this one binawas ko na din dito yung tax refund para dun sa mga purchases na yon. So ang natira na expense is 26,751 pesos and 52 cents. So kung mapapansin nyo, yun talaga yung pinakamalaking nagastos ko. Pero no regrets kasi part yun ng experience eh. Pero sinasabi ko to guys kasi pwedeng hindi na to masama sa budget ninyo. Pwedeng yung flight lang, hotels, tapos yung food and yung expenses ng transportation and tickets. Kasi basically yun lang naman, hindi naman mandatory na kailangan bumili ka ng mga pasalubong eh. So it's up to you on how you would customize your itinerary. So the grand total guys ng ating Taiwan trip ay tumataginting na 69,532 pesos and 76 cents. So that includes flight, hotel, food, tours, tickets, fare, at mga pasalubong. Kung walang pasalubong guys, ang total lang is 42,781 pesos and 24 cents. So 10 nights yun guys and 11 days technically na pagstay sa Taiwan. And nagpunta ka na ng Kaohsiung, nakarating ka rin ng Taipei at nakapunta ka pa sa North Coast, nakasama ka ng tour at marami kang napuntahan, busog at siksik na itinerary yan guys. It's just an example guys ng ating cost breakdown. If you're planning to go on Taiwan, of course, maaaring mas mura pa dito yung magastos mo. Depende na lang yan sa kung paano ka magtitipid at so kung ano lang yung mga gusto mong puntahan. But since I'm doing travel blogging, kaya as much as possible ko, gusto ko may mapupuntahan ako araw-araw at mas-share ko yan sa audience natin. So, few tips lang guys. They still have the Taiwan D Lucky Land. Ito yung hindi ko nakuha na medyo na-disappoint ako sa sarili ko. Make sure na all the details and information na itatype nyo dun sa website nila to register for Taiwan Lucky Land is correct. Because kung meron lang isang letrang nagkamali, gaya nung sa akin, hindi na nila yun ibibigay sa inyo yung price kahit nanalo kayo. So don't do the same mistake I did na hindi ako nag-proofread. So para kung sakaling manalo man kayo, makukuha nyo kasi malaking bagay yun guys. Mananalo kayo ng 5,000 NTD, that's around 8,000 pesos. So malaking bagay na yun. Pwede nyo na yung gawing budget sa food nyo or pasalubong or what, diba? And you also have to make sure to plan your trip ahead or you plan your itinerary ahead para yung magkakatabing locations ng mga attractions, yun yung pupuntahan nyo. Like Maokong Gondola and Taipei Zoo, magkatabi lang yun. Pwede nyo yung puntahan pareho in one day or in one go. Tamsui and Beitou, yun, pwede nyo rin siyang puntahan. And ano pa ba? Taipei 101, yung Takemura Izakaya, tapos yung Taipei City Hall, yun, magkakalapit lang din yun. Pwede nyong mapuntahan yun sa isang biyahe lang para mas tipid sa pamasahe. So, that's it for this vlog guys. I hope na may natutunan kayo or meron kayong nakuhang tips dito sa vlog na ito. And if you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe to my channel. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga future vlogs. And obviously, nandito ako sa hotel ko ngayon sa Bangkok. At isa na naman to sa mga vlogs na abangan ninyo. So maraming salamat guys. Yun lang. Bye!